Alam mo, Nay, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng trabaho. Pero nalulungkot ako kasi hindi ko na makukumpleto yung simbang gabi ngayong taon. Eh ano ba ang hiling mo, anak, kung sakaling mabuo mo ang simbang gabi? Magkaroon ka ng malakas na pangangatawan tsaka mahaba pang buhay. Alam mo, anak, dapat humiling ka ng para sa sarili mo. Hindi yung puro na lang ako yung inaalala mo. Kaya ako alam ng Diyos ko ano man yung nilalaman ng puso mo. Eh pagbibigyan ka niya kahit na hindi mo mabuo ang simbang gabi. Tingnan mo yung asawa mo, dala-dala ang mga alak. Celso, saan na naman kayo mag-iinuman? Diyan lang, kay Paring Omar. Alam mo, Celso, kung naghahanap buhay ka, eh di sana hindi tumatanggap ng trabahong panggabi ang asawa mo. Alam mo, Nay, siya yung pumili niyan. Hindi ko siya pinipilit. Eh paano batugang ka? Hoy! 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 Pwede ba huwag kayo magbulahaw dito sa tindahan ko, ha? Shanglani, akala ko ba sa probinsya ka magpapasko? At ano? Para doon tumirik yung mata ko. Kasama ng mga kamag-anak nating walang narating sa buhay. Chang, baka naman may papulutan ka dyan. Paputubongbong ka naman. Dumaan ka dito mamayang gabi, ha? Ipapatikim ko sa'yo ang puto bumbong. Alam mo, Celso, mabuti pa ikaw magsimba para mahugasan naman ang mga kasalanan mo. Alam mo kung totoong may himala, Gracia. Matagal mo na ako nabigyan ng ano. Tara na nga. Dito na kayo bumili dahil sigurado akong masarap ang bibingka ko. Fresh pa sa akin yung niyog ko. Kaya halika na kayo, bilis! Dito na kayo bumili, bilis! Ayan, ayan! Oo, ito. Dalawa. Dali lang ha. Oo, ito pa. Ayan! O, ayan. Ayan, bayad ha. Baka makalimutan ng bayad. O, ayan. May natitira pa isa. Ayan. O, sa'yo na. Thank you. Salamat. Maraming salamat. Makakapagsara ako ng maaga. Chang! Uy! Ay, asa naman na yung bibigay mo sa akin? Alam mo, Celso, halika, pumasok ka muna dito. Bilis, pasok ka. Ha? Pasok ka muna. Halika, pumasok ka. Umupo ka dito. Aayusin ko lang. Alam mo, pinagtabi na kita. Ito sigurado ako, magugustuhan mo yung bibingka mo. Oh, paldo ata, Changlani ah. Alam mo, huwag mo na akong tawagin, Chang. Kasi si Gracia lang naman ang pamangkin ko, hindi ikaw. Pwede mo akong tawaging Lani na lang. Lani. Buti ka pa, Lani. Mabait ka. Di tulad ng asawa at biyanan ko. Daig pa yung pare kung mag-sermon. Pambihira. Alam mo, ang kailangan mo lang naman ay taong iintindi sa'yo. Nandito naman ako para makinig sa mga problema mo. Eh, pwede ba habang nag-uusap tayo, bigay mo na sa akin yung bibigay mo sa akin. Gutom na kasi ako eh. Ano ba yung papatikin? Gusto mo ba? Gusto mo talaga? Baba mo muna.
Nay, mga tinapay ko na hindi nabenta galing sa store. Salamat. Pero pwede pa rin naman pong kainin. Pinabigay nung may-ari. Pang merienda natin. Salamat. Sa sahod, Nay, dadamihan ko ng bili ng maintenance mo. Baka naman kanina ka pa nananahi. Ngayon ka lang umuwi galing sa pag-iinom, Celso. Kwan, nagsimbang gabi lang ako. Bala ko sanang kumpletuhin para makahiling dun sa hinihiling kong trabaho. Nagsimba, himala. O, saan na naman ang punta mo, Celso? Magsisimbang gabi lang hulit ako. Mauna na po ako, Nay. Sana naman hindi mo ginagamit at palusot ang pagsisimba. Rosario, nakita mo ba yung manugang kong si Celso? Ay, hindi ko po alam. Nakita mo bang pumasok doon sa loob ng kapilya? Hindi ko rin po napansin eh. Okay ka lang po, Ate Onyang? Medyo napagod lang ako sa paglalakad. Inha po kaya pa. Total, nandito na din ako. Magsisimba na rin ako. O sige, samahan ko kita. Maraming salamat Rosario ha. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Nak eh. Ang asawa mo, hindi yan dumidiretso doon sa simbahan kapag lumalabas ang madaling araw. Sinundan ko kaya yan kanina. Wala naman siya doon sa simbang gabi, ano? Paano niyo ba naman ho ako makikita? Nasa pinakasulok-sulukan nga ho ko nung kapilya. Ang dami ho kayang tao doon. Hira naman ho. Ang hirap eh. Pati ba naman ho yung pagsisimba ko pinagdududahan niyo? Nay, kailangan sa may high blood, hindi nagpupuyat. Celso, pasensya ka na kay nanay, ha? Hindi lang siya sanay na nagsisimba ka. Pero, tama yung ginagawa mo. Pasensya ka na, Nak, ha? Pasensya na rin, ha, Celso. Pasensya na. Ano nang mangyayari sa atin pagkatapos ng Pasko? Wala nang simbang gabi. Tapos na tayo.
Sinamantala lang naman natin yung siyam na madaling araw na magkita tayo, hindi ba? Teka, sandali. Ano ba balak mo, ha? Magsama tayo? Tapos ano? Ako ang bubuhay sa'yo? Alam mo, balikan mo na lang yung pamangkin ko. Tapos, maghanap ka ng trabaho, ha? Saan ba natin to pwedeng ilagay? Ang dami pa na itong dito. Pwede pang in-design, no? Ano na siya? Di bali na yan. Kailangan natin Kita ayusin, ikot na para hindi halata. At maganda yung tindahan natin. Makikita mo naman. Ang dami pa dito, oh. Sayang naman kung hindi natin. Hoy! Ay! Celso, ano ba? Boss, pasensya na po ah. Kaya naman pala gustong-gusto mo dito nagtatrabaho eh. Kasi kalandian mo yung boss mo. Siraulo ka! Celso, tama na. Ano? Lulusot ka ba? Eh, kitang-kita ko paano kayo nagkahawak kamay na itong hayop na to. Ano? Ha? Celso, ano ba? Ano ba pinagsasabi mo? Gracia, paalisin mo yung asawa mo, ha? O di, papakulong ko yan. Celso, ano ba problema mo? Akala ko naman nagsisimba ka na, kaya nagbago ka na. Pero mas lumala ka. Ayos ka, Sorry, boss. Pasensya na po. Pasensya na kayo. Okay po, thank you, Father. Pero mamaya pa daw start na. Kuya Vic, Oh, Gracia. Ngayon ka lang yata uli nakapagsimba dito ah. Dati taon-taon nakatapos ka ng simbang gabi. busy po kasi sa trabaho eh. May tatanong lang po sana ako. Ano yun? Nagsisimbang gabi ho ba dito si Celso? Kukumpletuhin daw niya po kasi yung Misa de Gallo eh. Sa siyam na araw na yun, imposibleng hindi ko siya makita o mapansin dito. Patingtingin naman ako sa paligid. Pero si Celso, hindi ko talaga nakita ng simbang gabi, ni minsan. Ay, katulong naman natin, bilis. Walang simbang gabi na to. Ikaw, bilis! Sunog! 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 Tindahan mo! Susunog! Tulungan niyo! Sandali. Celso? Ano ibig sabihin nito? Bakit magkasama kayo? Mahal, magpapaliwanag ako. Ha? Dito ka talaga pumupunta, hindi ka nagsisimbang gabi. Hindi ka na nahiya, ginamit mo pang Diyos. Ikaw naman, siyang Lani. Gaano pa kalaki yung galit mo sa amin ni Nanay? Para landiin mo yung asawa ko ng ganito. Asawa mo ang lumapit sa akin. Hindi mo kaya magpigil. Sana sinumbong mo sa akin. Kung kailan ka tumanda tsaka ka lumandi. Bakit ikaw yung nagsusumbong? Ikaw nga ito nang aakit sa akin eh. Hoy, ikaw ang lumapit sa akin. Pareho lang kayo. Pareho lang kayo. Lalo ka na. Lalo ka na. Tama na! Tama na yan! Ano ba? Isa ka ba? Bakit ha? Bakit? Ang tsaka ka! Nakakalilig ka! Pakalanan mo sa nanay mo! Tawad mo! Nakakalilig ka! Nakakalilig ka! Yung tindahan mo sa nanay mo! Ano ba ng simbahan? Yung mga gamit ko! Mama!
Teka lang. Mahal! Mahal, pahawa mo na. Patawakin mo na ako. Sige na, nagkamali ako. Alam ko, pero... Nagkakamali kung isang beses walang ginawa. Pero sinunod-sunod mo yung 9 na araw. Mahal. Pangako. Magbabagong buhay ako, mahal. Ha? Pinagsisisihan ko lahat na nangyari. Magbabagong buhay ako para sa atin, mahal. Sige na. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Celso, sana intindihin mo ang nararamdaman ni Gracia. At sana din respetuhin mo ang mga desisyon niya. Ikaw ang nagkamali eh. Umalis ka na. Naiintindihan ko. Uuwi na lang muna ako sa probinsya. Sana dumating yung araw na mapatawad mo ako, Gracia. Pasensya na ho ulit, Nay. Gracia. Gracia? Celso? Kailan ka pa nakabalik? Nung isang buwan lang. Magsisimba ka? Oo. Kamusta ka? Simula na magkahiwalay tayo, lumapit ako sa Diyos para humiling ng tulong para magbagong buhay. Nakita ko kung gaano kalaki yung kasalanan ko sa'yo at sa nanay mo. Kaya kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, napatunayan ko sa'yo nang bago na ako. Ibang tao dumadalo sa simbang gabi para i-celebrate ang Pasko. Si Celso, pagtataksil pala ang inaasikaso. Alalahanin natin lagi ang ating asawa at mga anak dahil oras na si Mister o kahit pa si Mrs. ang magpadala sa tukso, hindi lang tiwala sa isa't isa ang masisira, kundi ang kanilang mismong buhay at pamilya.
Ngayong Sabado, may espesyal na karakter kaming isinama sa ating tampok na kwento. Siya po ang ating mystery wisher. Ang kwento ng kanyang buhay ay may hawig o pagkakatulad sa ating tampok na kwento. Nahulaan niyo na ba kung sino ang ating mystery wisher? Mga kapuso, oras na para kilalanin natin siya. Napanood niyo na siya kanina. Sino kaya siya? Ang ating mystery wisher ay si Magdalena. Nakita natin sa kwento kung gaano niya kamahal ang hanap buhay na 2 dekada na niyang ginagawa. Ang pagtitinda niya raw ng bibingka at puto-bungbong ng araw ang bumuhay sa kanyang pamilya. Subalit, hindi na nga raw kasing tamis ng paninda niyang puto-bungbong ang naging kapalaran ni Magdalena. Taong 1995, nagbakasakali siyang magtrabaho bilang isang domestic helper sa Middle East sa pag-asang mabigyan ng maginhawang buhay ang kanyang pamilya. Nag-abroad ako para sa mga anak ko, sa pamilya ko. Lalo siyempre sa mga anak ko. Mabigyan ko yung mga anak ko ng papag-aral ko sila. Kasi kung di ako kikilos, walang mangyayari sa amin. Kaya pinili ko mag-abroad, umalis. Hindi na rin maayos ang pagsasama nila ng kanyang asawa sa mga panahong ito. Kaya ipinagkatiwala na lamang ni Magdalena ang 3 niyang anak sa kanyang ina at mga kapatid. Matapos ang 3 taon na kontrata sa ibang bansa, ay umuwi na sa Pilipinas si Magdalena. Pagbalik ko doon, wala na akong nadatnan na mga naipon ko ba. Yung masakit lang din kasi doon yung nakita ko yung mga anak ko. Hindi maganda yung dinatnan ko sila na parang walang nag-aasikaso. Sa halip na magalit, ay tinuon ni Magdalena ang oras sa pagtatrabaho para makabawi sa mga nawala sa kanya. Ayoko na kasing alalahanin lahat yung mga nangyari. Pag yung nababanggit, parang nare-recall ko ulit yung mga nangyari sa amin. Kaya nga hanggat maaari ayokong pag-uusapan. Sa dinami-raming mga negosyo na kanyang pinasok, ang pagbebenta ng puto-bungbong at bibingka ang nagdala sa kanya ng swerte. At para masuklian naman ang mga sakripisyong ibinuhos ni Magdalena sa kanyang pamilya, ang ilang kapatid at maging mga apo ay tumutulong din sa pagbebenta. Abit kasi sa akin ang utol ko eh. Kahit nakikita ko yung medyo nahihirapan din siya sa mga anak niya. Nakikita ko yung paghihirap niya. Tumutulong ako sa kanya. Siyempre, hindi ako papayag na hindi ko matikman ang paborito kong pagkain tuwing Pasko. Man nga yan, ma-experience nga yung puto-bungbong yun. Normally kasi di ba yung puto-bungbong lang, tsaka yung mantikilya. So parang gusto ko yung maraming mantikilya. Tapos yung yog. Pero ngayon, kayo may leche flan din, meron pang keso. Try natin mo. Blockbuster. Harap. Kaya pala mabenta. Tuloy natin yung kwentuhan natin. Sige po. Sa lahat ng pinagdaanan niyo, ang dami niyong pinasukan. Opo. Ang daming trabaho niyong naranasan. Opo. Pero dito kayo pinaka-jumakpat. Pero Opo. ano yung natutunan niyo dito sa iba't ibang pinasukan niyo po? Huwag pong susuko, Ma'am Vicky. Laban lang po. Huwag kang hihinto. Kasi pag nagano ka, pag nadapa ka, kailangan bumangon ka. Ganun lang po yung gagawin natin lagi. Huwag tayo mawawala ng pag-asa, lalo na nandyan si Lord. Kayo, kuya. O ba? Nangyari sa kanya. Kaya, ito pa, ginagawa ko rin yung hindi nagawa sa'yo ng magulang mo. Ako na umahan sa'yo. Maraming salamat. Sige na ka. Ay, nako. Talagang merry ang Christmas ni Magdalena dahil sa mga inihanda naming regalo para sa kanya. Yung mga surprise ng wish ko lang para po sa inyo. Handog namin sa kanya ay mga bagong gamit sa paggawa ng puto-bungbong at bibingka. Kompleto po yan sa mga gamit para ma-upgrade niyo po yung mga gamit niyo ngayon sa negosyo. May kasama pang ibang appliances.
maagang pang Noche Buena naman ang handog namin para sa kanyang pamilya. At syempre, munting aginaldo mula sa aming programa. Oh, maraming pang salamat sa inyo. At sa lahat po ng staff, maraming salamat. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Para sa iba pang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, i-follow lang ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. At para sa mga gustong mapagkalooban ng kanilang natatanging hiling, sumulat lang sa amin, kalakip ang maikling kwento ng inyong buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.